Sinalubong ng hari ang hari. Sino kaya ang huling tumawa? Mangyaring ilabas ang tunay na pambansang kayamanan ng Thailand. Kem. Abangan na lang natin ang susunod na pag-ikot ng palakpakan. Anyayahan ang mga pambansang bayani mula sa Uganda. Uma semata semata. Asul na side player Kem. Pag-uuri ng mundo 68 kilometro, nangungunang boksingero, nanalo ang Kanaan Dragon ng Thailand sa pangkalahatang kampeonato. Irno World Champion, Deville Muay Thai World Champion, Type Negatibo 5 Knockout Round Champion, 31 taong gulang, taas 174 cm. Mga profesional na tagumpay, 375 labanan, 268 panalo, 61 kos ng mga kalaban. Manlalaro ng Red Side, isang pambansang bayani mula sa Uganda. Uma semata semata, 28 taong gulang, taas 175 cm. Mga profesional na tagumpay, 77 labanan, 58 panalo, 24 kos. Siya ang nagsilbing referee para sa laban na ito. May imbitasyon si Ems Panghongtao. Kamusta sa lahat mga manonood? Ano ang pinapanood mo ngayon? Sichuan Ni, Imi Legend World Fighting Championship. Ang ikasyam na paghinto, ang Chengdu, ay isang kompetisyon. Kasalukuyan kaming nasa gymnasium ng Sichuan University. Ako ang nagkomento kay Tony. Ako si Dong Jiangtao. Sige, ang nangyayari ngayon ay nangyayari. Isang sobrang labanan sa klase ng 68 kilo. Ang manlalaro ng pulang panit ay si Uma Semata Semata mula sa Uganda. Ang asul na side player ay si Kem mula sa Thailand. Ang laro na ito ay dapat na napakakapanapanabi dahil ang Kem mismo ay kilala bilang pambansang kayamanan ng Thailand. Minsan ay tinalo niya sila, Shan Kai, Xiao Shakwang, at iba pa. Totoo ang lahat ng ito sa Thailand. Isang sikat na boksingero na kilala sa bawat sambahayan. Si Uma Semata ay mula sa Uganda. Paano maglaro? Mula nang maglanding sa aming site, ang arena ng Imi Legend, ipagpatuloy ang paglalaro, mabangis at mabangis. Kumusta naman ang magkabilang panit? Ang isa ay isang mahusay na boksingero. Ang isa ay isang mandirigma na may mabangis at mabangis na estilo ng pakikipaglaban. Kaya't ito ay isang pag-aaway ng mga tugma. Dapat itong magmukhang mahusay. Sige, magkabilang panig ngayon. Matapos ang magkakasunod na suntok ng tiyan ni Uma Semata kanina. Ito na ang Kem. Pambalot ng leeg, pagyakap sa pagyakap. Ang dalawang partido ay nagyakap sa isa't isa para sa malapit na pakikipag-ugnayan. Sa korte, pinayuhan ng referee ang magkabilang panig na huwag nang masyadong masangkot. Dahil ang magkabilang panig ay may background sa pagsasanay sa Muay Thai. Sa sandaling pumasok ka sa ganitong uri ng bagay, ganitong uri ng pagyakap sa distansya. Syempre, ang magkabilang panig ay gagawa ng ilang mga kilos ng pagyakap. Dahil limitado ito sa ating mga libreng paligsahan sa pakikipaglaban. Halimbawa, sunod-sunod na pag-atake ng tuhod. Okay, Kem, ang ilan ay patuloy pa rin, dahil lumikha siya ng distansya at gumamit ng ilang pag-atake sa pamamaraan ng binti. Sinubukan ni Uma Semata Semata na magpatuloy ng paunti-unti, magsagawa ng ilang malapit saklaw na pag-atake. Sige, nakakuha si Kem ng isa pang posisyon sa kwelyo. Nang magkalapit na ang magkabilang panig, ang bawat isa ay lumuhod ng mag-isa. Pinaghiwalay ng referee ang isang ito. Walisin ang sentro. Patuloy na tinamaan ni Kem ang isang serye ng mga front jabs at isang low back sweep. Front hand jab. Nakikita natin ito Kem sa kanyang distansya. Kapag lumikha ng distansya, patuloy siyang umaatake gamit ang mga jabins sa harap ng kamay. Pagkatapos sa tamang panahon, ang mga sipa na may sipa at sipa ay idinagdag din sa sipa. Ngayon lang, isang suntok. Pagkatapos ng kombinasyon ng suntok, sinundan ng isang mataas na sweep. Ito ay mapanganib. Sinipa niya si Kem sa dibdib. Medyo mas mataas at sipain mo ang ulo mo. Tignan natin ang mga linya ng kalaunan. Ang itim na manlalaro na ito
Talagang napakabangis nito. Napakalakas. Medyo nakabukas pa rin ang mga kamay ni Kem. Ang pagtatanggol ay medyo bukas. Sa puntong ito, para sa baba. At ang pagtatanggol sa magkabilang pisngi. Ang mga butas ay lubos na halata. Nakikita natin ang likod ng itim na manlalaro. Tulad ng mga kalamnan na hugis pakpak. Ang latissimus dorsi ay mahusay na binuo. Iyon ang pinagmumulan ng kanyang lakas ng pagsuntok. Isang master ng mga paa ni Kem. Ngayon ay oras na para sa front leg mid-leg sweep ni Umasemata. Sumulong si Kem gamit ang isang jab punch. Pinabagsak ang Umasemata na ito. Hindi ito tungkol sa pagbagsak gamit ang isang suntok. Kaya hindi binibilang ng aming mga referee ang mga segundo. Ngunit ang Umasemata na ito ang kumukontrol sa katawan. Napakaganda pa rin ito. Tulad ng isang tagsibol. Napakahusay. Bumagsak sa sahig at tumalon. Bumangon kaagad. Natapos ang unang laro. Naglaro ang dalawang panig sa unang laro. Malinaw, gumaganap si Kem ng isang technical na SDO. Malinaw na gusto ni Umasemata na mapalapit kay Kem. Magsagawa ng ilang mga palitan ng posisyon. Kapag malapit ka na sa Umasematara, gagamitin ni Kem ang ilang posisyon at yakap upang malutas ang sitwasyon. Hindi sa iyo, Umasemata. Ito ay isang malapit na hanay ng boxing technique o ang entangled counter-attack ng mga pamamaraan sa binti. Sa sandaling pumasok ang magkabilang panig, matapos ang mabigat na yakap na distansya, pagkatapos ay agad silang magkasama. Ang Umasemata ay isang teknolohiya na ngayon, kasama na rito ang form ng pagmanay. Isang manlalaro na may napakalakas na momento, kaya nagsimulang mag-away ang magkabilang panig. Nagsimula ito ng kamanghamang. Nagsimula na ang ikalawang laro. Pagkatapos ng pag-akyat, sinubukan ni Kem ang isa pang front leg sweep. Minsan nabigyan ng pagkakataon si Umasemata. Mabilis na papasok si Umasemata. Ngunit sa sandaling nasa loob, kailangan mong harapin ang isang problema. Gagamitin ng Kem na ito ang Taishi at ang wrap hug na ito. Malulutas nito ang sitwasyon kung saan nakikipag-ugnayan ka sa kanila sa isang posisyon na pag-atake. Kaya kailangan mong mag-isip ng ilang mga solusyon. Hindi tinamaan ng Kem sa kalagitnaan hanggang sa mahabang saklaw. At sa malapit na saklaw, huwag hayaang makagambala sa iyo ang mga nakapikit na braso at yakap ni Kem. Side, midsection sweep kick. Sa tuwing tinitingnan natin ang mga paa ni Umasemata, kahit na ang mga sipa sa Kem na ito ay gumawa ng isang bouncing tunog. Malakas ang puwersa. Ngunit ang mga manlalaro ng Thailand ay napakatigas. Ito ay bahagyang may kaugnayan sa kanilang masipag na pagsasanay. Mahalaga ang pasulong ni Kem. Ang dating panghihimasok ni Kem kay Umasemata. Ito ay gumaganap ng isang malaking papel. Ang forehand ni Kem ay napaka-epektibo sa paggambala kay Umasemata. Sa tuwing ang kamay ng harap ay nakikialam sa Umasemata, nakakagambala sa opensibang ritmo ni Umasemata. Pagkatapos ay dumating ang isa pang suntok sa harap. Nakarating na siya ng 4 na magkakasunod na fronthand jabs kay Umasemata. Pag-abala sa opensibang ritmo ni Umasemata, kaya ito ang ritmo ng larong ito. Kinokontrol niya ang kanyang sarili ng maayos. Medyo malakas. Ngayon ang magkabilang panig ay pumasok sa yugto ng pag-uusap at pagyakap. Nanawagan ang referee na maghiwalay. Sa palagay ko kailangang mawala ang problema ni Umasemata. Ngayon, si Kem ay nasa teknikal na anyo ng sitwasyong ito. Dapat may paraan. Sa simula pa lang, kailangan mong makahanap ng mga paraan upang ma-neutralize ang mga nag-away ang dalawang panig. Nagkunwaring tumaas ang tuhod ni Kem, hayaang umatras ang Umasemata na ito. Sunod-sunod na suntok sa harap na nakakagambala. Nagbigay ng senya si Kem kay Umasemata na lumaban. Mag-ingat lamang na huwag gamitin ang iyong mga siko. Mayroon tayong mga patakaran sa malayang pakikipaglaban. Ang pagpindot sa siko ay isang paghihigpit, di ba? Habang nanonood ng laban, gumagamit pa rin si Kem ng forehand jabs. Napaka-epektibo nito sa paggambala sa ritmo ng pag-atake ni Umasemata. Natapos na ang ikalawang round. Ang pangalawang pag-ikot ay tungkol sa pagiging epektibo ng ilan sa mga galaw ni Kem, kahit na mas halata. Pagkatapos ay nagsimula ang ikatlong laro. Gumagamit pa rin si Kem ng forehand jab. Isang mababang sipa gamit ang likuran ng binti.
Sinubukan ni Umasemata na lumapit, makisali sa posisyonal na digmaan at kontra-atake. Ngunit ang hinalinhan ni Ken, at ang pagkontrol sa naka-end wind yakap. Dahil dito, napakahirap para kay Umasemata na magsagawa ng gayong pakikidigma sa posisyon. Hindi sa kalagitnaan ng mahabang distansya, at hindi rin ito posible. Hindi man lang malapitan, hindi gumagana ang ganitong uri ng katigasan at kahinaan, di ba? Sa palagay ko kailangan itong samantalahin ni Umasemata sa sandali ito. Kasi kung diretsyo ka sa loob, siguradong makikialam ka. Kailangan mong sakupin ang opensibang pag-atake ni Kem na ito, tulad ng isang bukas na puwang sa likod ng pagtatanggol. Kung hilahin mo siya, huwag mo nang bigyan pa ng pagkakataon si Kem. Okay, tuhod, at ang magkabilang panig ay muling nagyakap ng malapit. Tingnan ang kaliwa at kanang kamay ni Kem na nakikialam kay Umasemata. Umasemata gumaganap braso flexion sa sandaling ang aking forehand gumagana laban sa iyo. Kapag gumawa ka ng isang nababaluktot na depensa sa braso, agad na pumasok sa isang estado ng pagkakahawak sa leg, tuhod. At para sa mga eksperto sa Muay Thai, kapag nahawakan niya ang kanyang leg, mahihirapan siyang makatakas. Bagamat may karanasan din si Umasemata sa pagsasanay sa Muay Thai, hawak din niya ang leg at yakap. Ang paniniwalang ito ng kamalayan. Sa katunayan, si Kem ang nag-aasikaso. Si Kem ay isang paa sa likuran, ang peking sipa na may pasunong na sipa at isang peking pintan. Pagkatapos ay direkta, isang mataas na pagwawalis ng foreleg. Siguradong hinawakan nito ang ulo ni Umasemata. Kahit hindi ko ito natamaan, napakalapit nito. Ito ay mapanganib. Panoorin na lang natin ang eksena. Ito ang kontrol ni Kem sa laro. Ang mga pakinabang ng kontrol ay lalong naging maliwanag. Siya ay naglalaro ng higit pa at mas malaya. Ngunit sa sandaling ito, hindi kayang maging masyadong maingat si Kem, dahil masyado nang malakas ang pag-atake ni Umasemata. Kapag may suntok o sipa, malamang na masasaktan din yan kay Kem. May nakamamatay na panganib. Muling nagyakapan ang dalawa. Si Kem ay may pakiramdam ng pag-jogging sa loob ng kanyang kamao. Malinaw na, napaka nakaka-relax. Sabihin mong malapit ka na. Tiniyak ang tagumpay. Magkasunod-sunod na pagkukunwari gamit ang naunang kamay. Tingnan. May 20 segundo pa na natitira. Ngunit sinabi na ni Kem ang laban na ito. Sigurado akong nasecure ko ito ng mahigpit, pero kailangan pa ring maging maingat. Direktang pinalayas ni Zen Stomp si Umasemata. Sige, ang huling 1-0 segundo. Natapos na ang tatlong laro. Tapos na ang laro. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I gotta Sino ba talaga ang gumastos sa laro nito? being negative when you should be getting after it. Nanalo ang referee mo isa 28 tandang bawas 30. Putong kiri 2, 27 hanggang 30. Putong kiri 3, 27 hanggang 30. Ang larong ito, nanalo si Lanfang.